Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Bandang Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay kalooban ng Panginoon Diyos na pasakop o sumunod tayo sa pamahalaan sa paggawa ng mabuti. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo. Ang mga mensahe ito mula po sa bagong tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1, talatang 5. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Ipapatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangan sila maging maunawain, mahinaon at maibigin sa kapayapaan. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 13, 14 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo ng Diyos, sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa gumagawa ng mabuti. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa taga-Roma, Kabanata 8, talatang 3 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po si banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mensahe ito mula po dito sa tema na kalooban ng Panginoon Diyos na pasakop o sumunod tayo sa pamahalaan sa paggawa ng mabuti. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat, mula pamahalaan at maging at sa lahat ng mamamayan o sa lahat ng mga pangaraniwang tao at maging nasa pamahalaan na itinalagaan niya, na tayo ay dapat ay sumunod sa pamamalakad ng pamahalaan sapagkat ito ay kanyang ginawa para gabayan tayo sa paggawa ng mabuti. At ang pagsunod sa pamahalaan ay kanyang kalooban at ito ay parte ng pagsunod natin sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos.
ang pagsunod sa pamahalaan, sapagkat kaya niya ginawa yan upang ito ang siyang pwersa na dumisiplina at gumabay sa mga tao para gumawa ng mabuti. So ngayon meron kung i-interpret natin in our kasalukuyang panahon, legal. So may legalidad na pinapasunod ang pamahalaan at yon ang sakop ng authority niya. Kung lalabagin natin yon, mayroong kaparusahan ka na kasasapitan. Yan. At maging sa karapatang pantao. Yan. Kapag nilabag mo yan, so mayroong kaparusahan, mayroong disiplina na maaaring abutin ng isang taong nasa pamahalaan or mga sibilyan o mga pangkaraniwan tao. So kaya nais ng banal na Panginoon Diyos para tayo ay isa sa mga gabay sa atin para maging matuwid tayo na mamuhay, sumunod tayo sa pamahalaan. But definitely, hindi lang pagsunod sa pamahalaan na magbibigay sa atin ng matuwid at banal na pamumuhay. Siyempre, yung kabuuan ng mabuting balita, susundin natin yon ang salita ng Panginoon Diyos para mamuhay tayo ng banal, matuwid, makatarungan. Yan. Kaya tayo ay wag nating lalabagin, wag nating lalabanan yung ating pamahalaan para hindi tayo mapahamak, hindi tayo maparusahan, hindi tayo kapuutan ng Panginoon Diyos. So, kung sumusunod tayo, good tayo kay God, good tayo sa pamahalaan. So ngayon, ay para masunod natin yan, syempre, hindi basta mula, aside from dito sa aral na ito na sundin natin yung pamahalaan bilang kalooban ng Panginoon Diyos. So, para malubos natin masunod yan, at hindi lamang yung matuwid na pagsunod sa pamahalaan, kundi ang lahat ng pagsunod na sa kabutihan ay yung kabuuan ng mabuting balita na tayo ay mamumuhay maka-spiritual. So, kung mamumuhay tayo ng maka-spiritual, so hindi natin paiiralin yung pita ng laman. Ika nga, ano ba yung pita ng laman? Hindi lang yon sa usaping sexualidad. Ang pita ng laman, ibig sabihin, yung last na yung hinihingi ng kalamnan ng tao. Halimbawa, pita ng laman, layaw, yaman, wealth, power, sex, iba't ibang mga kagustuhan ng katawan natin na yan ang sinasabi pita ng laman na nagbubunsod sa atin sa kasamaan. Aside from that, ay siyempre yung hikayat ng demonyo na ikaw ay gumawa ng hindi mabuti. At doon ka na niya tinuturok sa pita ng laman mo, kagaya ng wealth, kagaya ng kagutuman. Yan, na kapag ka ikaw ay nagugutom, siyempre, kapag na-tempt ka, gagawa ka ng hindi mabuti. Kung naghihirap ka, ngayon may gusto kang bagay na abutin, kung yan ay usapin pera, siyempre doon ka babanatan ng demonyo. So ngayon natetempt ka ngayon. Ngayon, kung natetempt ka na sa mga bagay na masasama na yan, lalabagin mo na yung batas. Or else, kahit man mga bagay ng mga maliliit na hindi man paglabag sa batas, hindi pa rin gusto ng Panginoon Diyos yun. So ngayon, ang gabay, ay siyempre ginagabayan tayo ng kung yan man ay labag sa batas o yan man ay hindi labag sa batas, yung ating simbahan, mga propeta, mga itinatalaga ng Panginoon Diyos, walang kawawaan na gumagabay siya para yung mga tao ay mahikayat sa paggawa ng mabuti at bukulo rin sa paggawa ng mabuti sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So, ipapailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Kristo para mamuhay tayo ng mabuti. Mamuhay tayo ng mapayapa. Mabuti, mapayapa, maunlad sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Kristo. At yan ang layunin at yan ang pagpapatuloy na paggabay sa atin ng banal na Panginoon Diyos mula sa simbahan, mga isinusugo, mga ibang pagpapala, manggabay ng kapangyarihan, himala. So ganoon tayo ginagabayan ng banal na Panginoon para tayo ay mabuklod sa mabuti. At isang gabay sa atin ay ang pagsunod sa pamahalaan. So ngayon, yung aral ng mabuting balita, kinakailangan masunod natin lahat ng mga sinasabi mamumuhay ka maka-spiritual. Halimbawa, paano ba mamumuhay maka-spiritual? Kinakailangan ikaw ay may pamapagmahal sa kapwa-tao mo, mahabagin ka, maunawain ka, ikaw ay yung pagmumold sa atin ng Panginoon Diyos, ganyan tayo mamumuhay maka-spiritual, nagmamahal ka sa kapwa mo, mahabagin ka sa kapwa, mahinahon ka, mabait ka, matuwid ka,
makatarungan ka, yan yung maka-spiritual na pamuhay. Within that, masusunod mo yung pamahalaan. Hindi, mula doon sa pangkaraniwan na mali o masama o kasalanan, hindi ka gagawa na mas malaki mula sa paglabag naman sa panuntunan ng pamahalaan. So, kaya hindi mo malalabag yung pamahalaan, lalo na yung maliit, kung nasusunod mo yung mabuting balita, yung gabay ng Panginoon Kristo na yung mamuhay, maka-spiritual ka, particular, magmamahal ka sa kapwa-tao mo. Magmamalasakitan kayo sa isa't isa. So, kung nagmamalasakit ka, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa-tao mo. Sa gayon, hindi ka lalabag sa batas. So, wala kang problema. Ngayon, kung sa mga kapahamakan na ibang mga bagay out of gagawa ka ng masama ng kapwa-tao mo, gagabayan ka naman ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos doon para maiadya ka doon sa mga disgrasya, mga etc. Kung tayo man ay responsible, nagmamahalan tayo, hindi tayo gumagawa ng masama sa isa't isa, so ligtas na tayo doon sa mga ganong klase ng mga kapahamakan. Walang nang o-oppress, walang gumagawa ng hindi mabuti sa iyo, so ligtas ka na doon. Yung pa lamang sa pangaral na yon na tayo ay maiahon sa paggawa ng hindi mabuti. But definitely, kung halimbawang sinasabi nga, nadulas ka, parang ganun, mapahama ka, gagabayan ka ng Panginoon Diyos doon para yung mga anghel andyan para hindi ka madulas, hindi ka mapahamak. Kaya kailangan maging responsible tayo para tayo ay hindi mapariwara, hindi tayo mapahamak. So ganun. At kalakip natin ng Panginoon Diyos dyan para tayo ay hindi mapahamak. Kasi kung tayo ay hahanapin natin yung hindi mabuti, magpapakasama tayo, kaya magbibisyo ka, tapos may higa ka sa kalsada, dinasagasaan ka, di ba? Hindi ganoon ang pamumuhay. Dapat, siyempre, pinapahalaga mo yung buhay dahil ito'y ginagamit mo para paglingkuran yung Diyos, para gumawa ka ng mabuti, hindi para magpakabalbal ka. Di ba? Mga ganun mga bagay. So kaya tayo ay gamitin natin yung ating sarili bilang mahalimuyak na ayon sa Panginoon Diyos mula diyan sa pagsunod sa pamahalaan at iba't ibang mga aral ng mabuti balita. So, nagiging mahalimuyak ka sa Panginoon Diyos kung sumusunod ka sa pamahalaan at hindi ka mapapariwara. Siyempre, kung lumalabag ka sa pamahalaan, maaari ka nilang puksain, ikulong. Siyempre, yun ang kanilang authority. Disiplinahin, parusahan yung nagkakamali. Ang disiplina mo, kukulong ka. Kung mabigat, yung iba nung unang panahon, may death penalty. Buti ngayon, dahil nga sa gabay ng Panginoon Kristo, tinatanggal na yon. Ang mabigat na lamang ay doon ka na lang, halimbawa, heinous crime na gawa mo, habang buhay ka sa loob, didisiplinahin ka at may pag-asa ka pa para sa kaligtasang spiritual mo kung doon ka mamamalagi na. At maaaring ikaw ay pagkalooban ng mga amnesty, mga ganun, o mga tawag doon, yung ikaw ay palalayain, yung kapag nanamit mo yung certain pagkakakulong, mga ganun mga bagay. Kaya yung binibigay ng mga presidente sa mga ganun mga kinukulong. So kaya tayo ay pagsikapan natin na tayo ay makinig, manampalataya para magabayan tayo sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos at hindi natin malalabag ang pamahalaan. So ngayon, marami yung nakalalabag kasi nga hindi sila nakasusunod sa kalooban ng banal na Panginoon. Yung iba hindi nila masunod yung pamahalaan kasi nga dun sa panuntunan, yung iba hindi nila nasusunod. At ang nangyayari pa, yung mismo nandoon sa pamahalaan, sila mismo yung bumabiolate ng batas at gumagawa ng hindi mabuti sa mamamayan. So kaya naapektuhan yung mamamayan, nakagagawa din ng hindi mabuti. So yan. Kaya yan ang mahirap kapag yung pamahalaan mo ay mga corrupt, abuse, tao magiging ganun din. So kaya yan ang problema. So kaya tayo ay sikapin natin na tayo ay makapamuhay na maka-spiritual at masunod natin yung pamahalaan, tayo ay maging mabanghain sa ating banal na Panginoon Diyos. At hindi lamang yun, kung halimbawa tayo rin ay mga gusto rin natin magpalaganap ng mabuting balita o magpalaganap ng salita ng Panginoon Diyos, o i-aral, bahagi natin ito, huwag nating lalabagin yung pamahalaan kasi hindi mo pwedeng i-override yung pangangaral mo kung lalabagin yung pamahalaan, yung kautusan at gabay din naman ng Panginoon Diyos. Sinasabi mo, gabay din naman ng Panginoon Diyos to. Lalabagin mo ba yung pamahalaan? Sabi nga, huwag kang lumawi, ba't lalabag mo ba? Para paano mo ba lalabagin? Halimbawa, ipapangaral mo yung mabuting balita, magbabahay-bahay ka,
Raransakin mo yung bahay, pipilitin mo mangaral ka. Hindi po pwede yun, labag sa batas yun. Ikukulong ka ng gobyerno kasi ikaw ang nagkakasala sa ginagawa mo na yon. Kasi kaya nga nagtayuan Diyos ng simbahan at nangaral ng kagaya ng Panginoon Kristo para mapayapang mahikayat yung mga tao, hindi ba sa pwersa. May itinakdaan Diyos kung kailan ka pupwersahin, kagaya ng pagbabalik ng Panginoon Kristo. Everybody will force, susunod ka sa Kanya. Sa ganung mga bagay. At kung paano yung kamay na bakal niya, kung paano ka pasusunodin, siyempre, hindi naman basta-basta ka titigpasin ng Panginoon Kristo kung aayaw mo sa Kanya, di ba? So, madidisiplina ka sa pamamagitan naman ng Panginoon Kristo kung paano niya ka pasusunodin sa pamamagitan ng pamamahala nga hindi na simbahan. Mayroong governance na nagagawin sa iyo, hindi walang kawawaang ka lamang na hikayatin na gumawa ng mabuti. So, para bang kahit saksakin mo na siya o kahit ipako ka na sa krus, hikayatin ka lang niya na gumawa ng mabuti. Bilang mapayapang pagpapasunod sa ilalim ng Panginoon Diyos, bilang mapayapang pagbubuklod. Kahit ipako ka pa sa krus, pasusunurin mo ang tao ng gano'n. Ngayon, pagdating ng kanyang pamamahala, hindi na gano'n. Kaparusahan ka na kapag ikaw ay aayaw gumawa ng mabuti. So may mga panuntunan na dapat na kung paano ka mapaparusahan na igagawin na i-enforce na yung mismong pampagahari niya doon sa mabuting balita. Na mayroong inaaralan ka na maging mabuti at yung kung halimbawa 10 utos mali mo parang batas, parurusahan ka ngayon. Sa ganun hindi. Pero nung unang panahon ganun may mga ganyang pamantayan yung sa salita ng Panginoon Diyos. Buti nga ngayon, binago na yan eh. Nung unang panahon, halimbawa, nangaliwa ka, papatayin ka sa bato, o pag nagkasala ka, kapag ikaw ay sa tingin mo, kapag yung nagkakamali noon, aside from sa panuntunan ng pamalan, maski doon sa simbahan, o nasa loob ng pananampalataya, pwede kang patayin ng mamamayan kapag pagka ikaw ay may ganung klase ng mga pagkakamali, pagkakasala, may mga kamatayan na ipinaparusa yung mamamayan, pag lumalabag ka doon sa kalooban ng Panginoon Diyos na aral sa kanila. Ganun noong unang panahon. Ngayon, hindi na ginagamit yan sa panahon ngayon. So, sa panahon ngayon, yung pure legality, yung ginagamit ngayon, at yung simbahan, hindi rin naman nag-i-impose na yan sa pagpapatuloy ng mabuting balita. Hindi na ini-impose ng simbahan na halimbawa kapag ka nagkasala yung isang miyembro mo nagnakaw, so hindi mo parurusahan ng kung ano yun. O halimbawa, kagaya nun, nangaliwala yung isang miyembro mo, hindi mo na ilalagay sa klase pababato mo. Parang ganon. Kundi siyempre yung ay under na ng legality na pagsulod ng mga tao. Bilang ginagabayan ng ating simbahan, yung gobyerno, yung mga tao, kasi yun yung ating pinaiiral sa panahon ngayon at kahit naman noon. Kaya lang may binago nga dahil nga sa yung simbahan ay nagpaparusa din noong unang panahon na nakagaya na yung kung magbabasa ka ng Bible, mayroong doong sinaad, di ba may babatuhin na nangaliwa ron. So ganun pa rin umiiral ng Panginoon Kristo. At mula noon, nabago na yon hanggang sa ngayon kung paano magpapairal yung simbahan at yung pamahalaan. So, different. Yung pamahalaan yung simbahan, walang kawawang paggabay na mabuti lamang. Hindi na siya yung mag-uuto. Patayin to kasi ito salbahe sa Diyos to parang mga ganun. Hindi ganun na ngayon. So, sa pamahalaan na nakalaan ngayon. Pagka gumanon yung simbahan o yung halimbawa mga namumuno ron, i-enforce siya nung gobyerno kasi mali yung ginagawa niya. Ay bakit ganun siyempre labag ay ibig sabihin mayroon panuntunan niya sumunod ka doon sa pamahalaan tapos ikaw gagawin mo, ba? Pero kasi mga ganun pananampalataya na lumalabag doon sa pamahalaan kaya na-enforce sila. May mga ganung mga bagay. So kaya mayroong panutunan ng mga ibang nananampalataya kung paano makasusunod sa moral nung panutunan ng pamahalaan para yung reliyon yung nilalabag doon sa pamahalaan, di ba? Mayroon halimbawa yung pananampalataya ng
yung iba pananampalataya kasi meron silang ina-adapt yung pamahalaan. Halimbawa sa Muslim, sa atin isang asawa. Sa kanila pwede 5. Tayo, pa nag-asawa ng pag nagbabae ka, pwede ka ma-bigamy or ma-adultery. Sa kanila hindi. Kasi pwede ka mag-asawa sa kanila ng 5. Parang ganun. Legal yun. Kahit sa atin ngayon, legal na pwede nating i-impose yun. Legal yun sa kanila kapag ganun. Kapag ikaw ay isang Muslim, legal sa batas natin na mayroon tayong republic act para doon. Pero yung mga Kristiyano na yung mga Pilipino na Kristiyano na ang ibang reliyon aside from them, hindi ka po pwedeng mag-asawa ng marami or mambababae ka kasi pwede kang kasuhan ng bigamy or adultery pagka babae o lalaki. So ganun. So yun at muli sana ay nagabayan na naman kayo at ng mabuting balita at tayo ay patuloy na sumunod sa ating pamahalaan kung paano tayo makapumuhay para yan yung isang part na tayo ay makasusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, maging mabuting hain tayo sa ating banal na Panginoon Diyos mula diyan sa pagsunod sa pamahalaan na yan. At pilitin natin na kung yung gobyerno man ang nagkakamali, ay pilitin natin na yung pamamalakad nito ay mabago natin sa pamamagitan ng mula din sa mabuti at legal din na pamamaraan o sa panuntunan din ng pamahalaan. Kasi hindi natin lalabagin dapat yon kung mayroon nagkakamali sa pamahalaan. At hayaan natin ang Panginoon Diyos ay gumawa ng pamamaraan, idalangin natin na kung yung pamahalaan ay yun ang umalis doon ng mga o yung pamahalaan ay kumbaga na pinamumunuan na nung masasama at hindi sila na ang naghahari doon, ay gagawa ng pamamaraan ng Panginoon. Kagaya ng ginawa nila kina Nebuchadnezzar or yung kung si Haring David nga, tinuruan niya ng leksyon. So ganoon din ang gagawin niya pamahalaan para yung pamahalaan matuwid niya. So kaya ipanampalataya natin na magkaroon tayo ng buong pamahalaan para yung pagpapalaganap ng simbahan, ng paggabay sa pamahalaan at mga kagaya natin ay sila yung mamahala ng mamumuhay tayo ng magandang ngayon. So yun, sana kayo ay nagabayan ng mabuting balita at kayo ay nagabayan sa pagtupad at pagsunod sa pamahalaan at maging kahit man kayo magbabahagi ng mabuting balita o nais nyo na palaganapin ang mabuting balita, palaganapin natin ito sa pamamagitan o i-share natin ito sa pamamagitan ng legal. Huwag natin gawin yung illegal para ibahagi ito, kundi sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Ayan, para makagabay tayo kasi kung dadaanin natin ito sa illegal, kasi sabi natin, ayaw ng Diyos ng ganito parang ganun. Pero sa mo, hindi mo pwede yun. Kagaya na pinaliwanag natin kanina or doon sa isang ating pinaliwanag natin doon sa ating Bible Lights na kung halimbawa yan ay kung yung gabay kung ang paglabag kasi diyan sa ganung pamamaraan, hindi sa pamamagitan halimbawa parang ikaw ay isinugo ka ng Panginoon Diyos doon sa isang bansa, ayaw nila ng Diyos, ayaw ng pamahalaan nila ng ganon. Ibig sabihin, kapag hinarap mo yung pamahalaan doon at nagpalaganap pa doon sa mamayan mo, ikaw ba'y lumalabag doon sa batas nila? So iyon ay pagsasaboses doon sa pamahalaan doon para palaganapin yung Bible at maging karapatan ng tao. So nung unang panahon mahirap yung ganoon kasi may mga bansa kapag nangaral ka ng ganoon, kasi yung iba barbaric yung mga walang pinaniniwalaan. Pinapatay nila, pinupugutan na nilang ulo, etc. Sa ngayon may mga ganoon pa rin ng mga bansa. Pero aside from that ay may mga hindi mo po pwede mangangaral ka pag magbabahay-bahay ka po pero sa inyo pinaransak mo yung pintuan ng bahay o kinakala mangaral kayo online, hindi mo pwede natin gagawin yun. I-import ka ng gobyerno kasi mali, lumalabag ka sa batas. Pero kung kaharap mo ay gobyerno para lamang nasasabihin paano ipagbabawal ng o paano pinagbabawal ng pamahalaan yung relihiyon ay yun ay po pwede mong maharap sa pamamagitan na sila ay gagabayan mo para yung karapatang pantao at yung salita ng Panginoon Diyos ay maiaral doon sa bansang iyon o sa lugar na iyon. Ikaw man ay mag-stake ng buhay mo ay paghihimok, patuloy mong hihimukin
yung bansang iyon o yung lugar na iyon para manampalataya sa Panginoon. Yun, mga ganun mga bagay. At syempre, tayo ay kailangan din natin na makapag-ingat yung iba para sa paghimok. No? But definitely, nilalabag mo yung bansang yon sa pagpapalaganap ng yung pamahalaan mismo. Halimbawa kung paano lalabagin yun. Yung mga batas ng pamahalaan. Kung halimbawa ipinagbabawal ng pamahalaan na yon na bawal yung relihiyon. Halimbawa ganun. So yun, muli sana sana ay kayo nagabayan naman ng mabuting balita at magabayan kayo ating mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at sa pagsunod sa mabuting balita at kayo ay patuloy na kayo ay sumunod sa mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. At tayo ay nananampalataya na patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo sa inyong pagtupad sa mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon. At hindi lamang kaliwanagan, sana pagpalain tayo ng iba't ibang himala kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa paggabay sa pang-araw-araw natin. Lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan. At sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung mga reliyon, maliwanagan yung mga bawat mga reliyon, lalo-lalo na yung mga Kristiyanong reliyon, na kayo ay tayo magkaisa sa Interfaith Unity, at unawain natin yung ating mga reliyon. Para hindi tayo nagkaroon ng sigalutan, hidwaan, nauwi sa karahasan, digmaan. Pag nakagabay tayo na sa mga bawat mga family, community, bansa, at kapayapaan, pagmamahalan, mabuting aral ng ating mga reliyon, nais ng ating banal na Panginoon. Sa ating munting na kayo, sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ng ating banal na Panginoon, Santa Maria, at patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Sa ating munting na kayanan, tayo patuloy na nanampalataya ng gabay ng kaliwanagan, kapangyarihan ng Panginoon Diyos na sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at gabay tayo ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo aking mabuklod sa gabay ng kaliwanagan at pagbabahagi ng mabuting balita. Sana gabayan tayo at patuloy tayong gabayan at ng iba't ibang mga pagmimilagro, lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan. At yung mga pamahalaan, magabayan kayo at maliwanagan ni Mother Mary, magpairal kayo ng mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapat ng banal. Sa gayon, makikinabang ang inyong mamamayan at makapananampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo nila at sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.